Babala naman laban sa tuklaw cigarettes na nasamsam ng PDEA. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Calulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Attorney, magandang tanghali po and welcome back. Magandang tanghali po, Yusek Joey, Asek Weng, and Yusek Kaboy. Magandang tanghali rin po sa mga nanonood. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, pati kami na rin, ano ba itong tinatawag na tuklaw cigarettes at bakit ito delikado? Ito pong tuklaw na cigarettes na napabalita nga sa social media at napanood ho natin yung mga nangyari ho kamakailan lang. Ito po ay sigarilyo na black or dark brown ang kulay po nito. Ngayon, itong ginamit ho kasi na dahon dito po sa sigarilyong ito po ay classified as Nicotiana rustica. So ano po ba itong Nicotiana rustica? Ito po ay tinatanim ho sa northern part ng isang bansa ho, dito sa Southeast Asia. And meron din ho sa North America, tinatanim mo to. Sa North America, ang tawag po dyan is Aztec tobacco. Ano ang difference niya with the ordinary cigarettes? Yung ginagamit po natin for the ordinary cigarettes, that's Nicotiana tabacum. And if you're going to compare the nicotine content of these leaves, si Nicotiana rustica, that's 9% ang nicotine content. Habang si Nicotiana tabacum, that's only 1 to 3% ang nicotine content niya. However, ang difference po naman nito dun sa nagamit, dun sa mga nangisay, is meron hong halong synthetic cannabinoid. Yun yung nakita ko natin based on our laboratory analysis. Attorney, pwede pong pakiliwanag kung ano yung ibig sabihin ng mga sintomas gaya ng psychotic episodes, hallucinations at seizure-like symptoms na dulot ng paggamit nito? Kweng, yung nangyari po kasi dito, ang synthetic cannabinoid, chemical po yan. So anong nangyari dyan? Tatamaan niya yung ating katawan. Yun yung nakita ko natin na nag-manifest doon sa mga kabataan sa may Palawan and yung lumabas din sa may Taguig. So anong effect po niyan? Ito, nagkaroon ng seizures. Iba-iba rin po ang epekto nung synthetic cannabinoid because nagkaroon ho tayo ng proactive measures sa PDEA. Nung lumabas ho yung mga episodes na ganun, we already requested samples nung sigarilyo na allegedly ginamit po nila. We got samples doon sa may Palawan. Yun ho yung lumalabas at synthetic cannabinoid. And yung spectra of this synthetic cannabinoid na nakita ko natin doon sa may Palawan, this is the first time that we discovered this in the Philippines. However, 2017, meron na ko yan sa Europe, nakita na po yan. 2019, nakita rin sa US. And same din ho yung effect doon sa mga gumamit doon sa iba't ibang bansa, there were seizures na nangyari po. Attorney, may malinaw na ho ba tayong datos saan nagmumula itong mga cigarettes na to, paano to nakakapasok sa bansa, at saka paano yung distribution na to, lalong-lalo na on the online market to, Attorney? Ano po yan, Kuyang? Ang nangyari po kasi dyan, we are now doing backtracking investigation para malaman po kung saan ho nakuha ng mga kabataan itong sigarilyong ito. Dahil nga naman allegedly, ang sinasabi ng mga batang to binigay lang ng kasama nila. Kaya we are closely coordinating with the Philippine National Police to determine kung saan ho nila nakuha. Meron bang indikasyon, attorney, na merong sindikado o organized group na nagpapasok nito sa Pilipinas sa ngayon? Yusek Joey, yan po yung titignan natin ngayon. Kaya ho, yung ating mga kasamahan ho doon sa may Mimaropa, nakipag-coordinate na rin po sila doon to get the reasons behind. Kasi baka lang naman ho, we cannot discount the fact na baka meron hong nagbabalak na mga sindikato to market this illegal substance. So given that, sir, ano po yung hakbang na ginagawa ng PDEA, syempre in cooperation with other law enforcement agencies, para maharang yung pagkalat nito sa merkado? Kung sinasabi nyo nasa Mimaropa, pwede bang makontain na doon na lang, tapos doon na lang kunin lahat, hulihin kung sino yung nagmamarket doon para hindi na makalabas sa Mimaropa? Sa ngayon po, we are just waiting for one more test para magawa na po namin yung final report namin to be submitted with the Dangerous Drugs Board. And ang Dangerous Drugs Board po, they will come up with the regulation na it's either to ban this substance. Kasi yun nga ho, yung synthetic cannabinoid that is already prohibited based on the Commission on Narcotic Drugs. Noong 2021 po,
naglabas na po sila ng advisory na yung spectra po na na-discover po natin is prohibited. Meron naman ho tayong Dangerous Drugs Board Regulation, that's in 2020, na sinasabi na kung meron hong nilabas na updates ang ating UNODC, ang ating CND, yung Commission on Narcotic Drugs, which is international in nature, automatic adoption po yun sa atin. However, we still need to get that regulation coming from the Dangerous Drugs Board. Ako ito, nangangamoy na may partnership na naman ng CICC at PIDEA. Alam na kay Kuyang Joseph, may nakalatag na ba po bang operasyon laban sa mga online sellers at smugglers ito? At ano ba ang parusang kinakarap sa mga mahuling magbebenta nito at mag-aangkat nito, Kuyang? Sa ngayon po Kuyang, since we already have our MOA with the CICC, ongoing naman na po yun, ang mangyayari po niyan is we will try also to coordinate with the CICC and other law enforcement agencies to monitor. Sa ngayon kasi minomonitor lang ho natin yung mga online sellers dahil base nga naman ho sa nakikita po natin, it is very accessible through online selling platforms. Kaya ho, kailangan din ho natin bantayan and i-monitor kasi kawawa rin naman ho yung mga kabataan na tatamaan po nito. Paano naman po yung pakikipag-ugnayan, attorney, ng PDEA sa ibang ahensya ng pamahalaan, like yung public health experts, pati sa mga LGU para mapigilan yung pagbebenta nito at ma-inform na rin siyempre ang concern natin, gaya nung na-discuss natin, yung effects nito, yung health effects nito. Paano po natin matutulungan at mas may inform yung mga kabataan na delikado talaga itong sigarilyo nito? Yusek Joey, this is already part of our demand reduction strategy. So ang ginagawa natin ho ngayon, sinabihan ho natin yung ating regional public information officers to coordinate and disseminate the information with regard to the harmful effects ng paggamit ng sigarilyo na laced with synthetic cannabinoid. We must be specific na dapat laced ho yan with synthetic cannabinoid. Yung synthetic cannabinoid ho kasi yan yung nagkakos ng seizures. So sir, nabanggit na po ninyo yung information dissemination. So ano po yung plano ninyo para maglunsad ng public awareness campaign para mabigyan ng babalayang publiko, lalong-lalo na po yung mga kabataan na curious sa maraming bagay? Kweng, sa ngayon naglabas daw yung ng advisory ang PIDEA together with the Dangerous Drugs Board with regard dun sa ill effects po nitong tuklaw na cigarettes. Ito, isasama na ho to sa mga lectures na ginagawa ng ating mga regional offices para mabigyan ng tamang kalaman and tamang warning din po ang publiko. Bilang panghuli na lang po, hingi na rin kami ng update sa inyong mga anti-drug operations at anong mga ang mga pinakahuling tala at update para sa mga ito. Ang updates po kaya, kung maalala ho natin the other day lang po, meron po tayong na-arrestong 2 individual. Ito yung medyo significant ho kasi the office, PIDEA, implemented a warrant of arrest against an individual na meron outstanding warrant of arrest. Nahuli ho natin yan sa may bandang Laguna noong nakaraan lang. Nung sinerve po yung kanyang warrant of arrest, na-discover ho din natin sa kanyang sasakyan na meron ho siyang daladalang 20 packs of suspected shabu. So medyo malaki-laki ho yan. Yung 20 packs na yan, that's around 136 million pesos po. Attorney Kalulot, nasa inyo po ang pagkakataon para bigyan po ng babala ang ating mga kababayan tungkol po dito sa tuklaw cigarette, pati na rin obviously sa iba pang illegal at dangerous drugs. Sa mga nanonood po, sa mga nakikinig, kung maaari lang po, iwasan na ho natin ang paggamit nung nabanggit ho na sigarilyo. Pero mas maigi na lang ho, iwasan na rin ho natin ang paggamit ng anumang klaseng sigarilyo or vape products. Dahil ito po ay nakakasira sa ating kalusugan, particularly ang ating baga. And if meron ho silang namataan sa kanilang barangay, na yung sigarilyong dark ang kulay, o black or dark brown, maaaring pagbigay alam po ninyo sa PIDEA, ang aming hotline po sa isumbong mo sa PIDEA, that's 0995-354-7070 and 0931-027-8212. Yan po ang maaari ho namin ipagbigay alam sa mga nanonood po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulot, ang tagapagsalita ng PIDEA.